Hello mga kaunikos and mga kaunikas, welcome back to another tutorial. So for this video, ito po yung continuation ng ating Hebrew Learning 101 or Learning Hebrew Alphabet or Aleph-Bet to be exact. So pang letter 11 na po tayo ng kanilang Hebrew Alphabet. So kung gusto nyo pong matuto ng Hebrew Alphabet, then you can watch my previous tutorials about it. And kailangan nyo po mag-umpisa sa first letter nila which is Aleph. Okay? So, yung pang-11th letter po ng kanilang Hebrew alphabet is the letter Kaf. Kung makikita nyo po sa ating whiteboard. Okay? And it sounds like Ka. Pero ang letter po na ito ay may dalawang paraan kung paano bigkasin. Kapag ang Kaf ay may tuldok sa gitna, na tinatawag na, ito po, dagesh. Okay? Ito ay nagpapahiwatig na ang titik ay dapat na binibigkas sa kanyang matigas na tunog, Ka. Okay po? Kapag walang tuldok, ang pagbigkas ay Kha, na katulad ng pagbigkas sa letter Chet. Ito ay medyo nakakalito at para madali nyong matandaan ang kanilang pagkakaiba, kailangan lang po nyong malaman ng spelling ng isang specific Hebrew word. Okay po? And ang letter Kaf po ay merong Kaf Sofit. Kasi po sa Hebrew letters, meron po tayong 4 na letters na merong Sofit or yung suffix. Okay, ipapaliwanag ko po yan mamaya. So, ulitin ko po, ang letter Kaf ay may dalawang paraan kung paano bigkasin. Okay? So, ito po yung may dagesh or may tuldok sa gitna and yung wala. And ganito po siya isusulat kapag printed form and kapag cursive or yung handwritten, ganito naman po. Okay? And yung Kaf Sofit, kung makikita nyo po sa ating whiteboard, so ito po yung kanyang printed form and ito naman po yung kanyang cursive format. Okay po. Now, ito po yung special vowel system ng letter Kaf. Hindi ko na po ipapaliwanag sa inyo kasi natakil na po natin yan sa ating mga previous vlogs and para hindi po ganun kahaba yung ating tutorial. Nasa whiteboard na po natin yung lahat ng mga examples na ipapaliwanag ko po sa inyo in a minute. Okay? Now, let's start with the word Kach. So, ito po siya. So, combination na po siya ng letter Kaf and then yung Kaf Sofit. Okay? Kach. And it is therefore in English or for this reason and in Tagalog naman po is kaya. Now, paano po natin siya isusulat ng pakamay? Okay? So, para po siyang resh, pero kailangan po na mas mahaba ito kaysa sa normal na letter. Kung makikita nyo po. Lampas siya sa letter Kaf. So, para madali nyo po palang matandaan ang letter Kaf, para po siyang letter C, pero inverted. Okay? Now, yung ating next example is kapit. Kapit. And in English, ito po ay teaspoon or kutsarita sa lengguwahe natin. And paano naman po natin siya isusulat ng pakamay? So, ganito po siya. Ganyan po. Kapit, teaspoon, kutsarita. Okay? Now, meron tayo ditong kelev. Kelev. Dog or aso in Tagalog. Okay? Now, let's write it in handwritten form. So, ganito po siya. Kelev. Kelev. Dog, aso. Now, meron po tayo ditong kova. Kova. So, this is hat or sombrero in Tagalog. So, paano natin siya isusulat ng pakamay? Ganito po siya. Kova. Kova. Hat, sombrero. Okay? Now, meron po tayo ditong kham. Khacham. So, kung mapapansin nyo po, wala siyang tuldok sa gitna. So, ang pagkakabigkas po sa kanya ay parang same ng letter Chet. Ito, khacham. Khacham. Wise, smart, or matalino in Tagalog. Okay po.
Now, paano natin siya isusulat ng pakamay? Ganito po. Kham. Khakam. Wise, smart, matalino. Okay po. Now, proceed na tayo sa ating dalawang sentences para mas makita nyo po or para mas madali nyong matutunan kung paano natin bibigkasin itong mga words na to and paano din po natin sila isusulat ng pakamay. Okay po. So, this is ata, me, od, kha, kham. Ulitin ko po. Ata, me, od, kha, kham. Ata, me, od, kha, kham, which means you are very smart or ikaw ay napaka-talino. So, ito po ay para sa isang lalaki. Or kapag lalaki ang inyong noun. Okay? Or kapag lalaki ang inyong pagsasabihan, ata, me, od, kha, kham, you are very smart or ikaw ay napaka-talino. Now, ito po yung ipapaliwanag ko sa inyo kung paano nating lalagyan ng mga nikudot since yung ating pong tutorial ay kung paano isusulat pakamay yung specific Hebrew letter as well as yung mga nikudot. Okay po? Sa baba po ng Aleph is merong patak. So, sa gitna ng Tav is meron tayong dagesh. Ipaliwanag ko na rin po sa inyo kung anong meaning nito, kung natatandaan nyo. Meron tayo ditong kamats. So, dito po sa letter Mem is meron tayong shva. And meron tayong cholam sa letter Vav. Next is meron tayong kamats sa baba ng chet and kamats as well sa baba ng kaf. Okay? So, yan na po. Ata, meod, kha, kham. Okay? Now, paano naman po natin to isusulat ng pakamay? And ganito po siya. Natatandaan niyo pa po ba kung paano natin isulat ang letter Aleph? Para siyang letter C and then vertical sign. Vertical line. Ata, meod. So, ganyan po. Ata, meod, khakam. You are very smart. Ikaw ay napakatalino. Okay? Now, kung meron po tayong ganyang words para sa lalaki, then meron din po tayong counterpart na para naman sa isang babae. And, kung makikita nyo po, ito po siya sa baba. Kapag babae po ang pagsasabihan nyo ng ganyang sentence or ng ganyang mga salita, then ito po yung inyong sasabihin. At, me, od, kha, ma. So, ulitin ko po. At, me, od, kha, ma. At, me, od, kha, ma. Which means you are very smart. Ikaw ay napaka-talino. Okay? Now, paano naman po natin to lalagyan ng mga nikudot? So, ganito po siya. Sa baba ng Aleph is patak. Sa gitna ng Tav is meron tayong dagesh. Now, meron tayong tsere. Sa baba din niya. Meron tayong tsere as well. Sa baba ng Mem, cholam. Sa taas ng Vav. And then, khataf patak. Sa baba ng Chet, meron tayo ditong kamats. Sa baba ng kaf, and then kamats as well sa baba ng mem. So, ito na po siya. At meod, khakama. You are very smart. Ikaw ay napaka-talino. So, paano naman po natin to isusulat ng pakamay? So, ganito po siya. At meod, at meod khakama. You are very smart. Ikaw ay napaka-talino. And that's it for our tutorial mga kaunikos and mga kaunikas. I hope meron na ulit po kayong bagong Hebrew words
na natutunan, and I hope natuto din po kayo kung paano natin isulat and kung paano natin lagyan ng mga nikodot itong specific na mga words na ito in Hebrew. And kung meron po kayong mga comment suggestions or anything else, then please don't hesitate in the comment section down below. And kung meron po kayong mga kakilala na gustong matuto ng Hebrew language, then you can share this video to them para kahit papaano ay makapagbigay po tayo ng kahit kaunting kaalaman sa kanila. And if you found this video interesting and informative as well, then please don't forget to like and follow my page for your daily dose of Hebrew language. So yun lang po, and have a nice day everyone, and I hope makita ko pa po kayo sa ating next tutorial. Bye!